73 Filipinos are suffering from dental caries or tooth decay. That's a high number, percentage. From now on, yung pagpapustiso, lalo pag sa mga mahirap natin kababayan, it should be taken care of by PhilHealth coverage. Secretary Bosa, bakit maliit ang sweldo ng mga dentista? Do you have any opening statement? Meron sanang question, Mr. Chair, if you would allow me. Sa DOH, I've noticed na meron tayong 17 specialty centers. Bakit wala po pertains to dental? Meron eye, ear, nose, lahat nata, mula ulo hanggang talampakan, pero bakit po wala tungkol sa ngipin? Meron po tayong otorhinolaryngology na specialty center sa Mariano Marcos and some of our bigger hospitals sa Metro Manila na may residency program in ENT. Yung dentistry po, na-downgrade po yan from a bureau to a division, to a program to a division sometime during the Estrada administration nung nagkaroon ng health sector reform agenda. At nung nire-research namin yung history, parang ang sabi sa akin, nakaligtaan lang talaga. Kaya nawala yung dental. Noong panahon ko po, nung ako USEC, ibinalik namin yung tinatawag na oral health program. And hopefully dyan nag-umpisa. At yung sumunod naman sa amin, nagbigay ng mga dental buses sa iba't ibang LGU. At ngayon, meron po akong isang USEC na dentista. Kaya Okay. inutos ko na dun sa USEC na yon na buhayin uli ang dental program ng ating Department of Health. Andyan po si Undersecretary Molly Chong na isa pong Doctor of Dental Medicine. So yung natanggal noon, you agree na kailan maibalik ulit yun at lalo pa natin mapalakas? Kasi ito very alarming na data that was provided to me coming from the DOH itself, yung mga kaibigan natin sa DOH na dentista. 73 Filipinos are suffering from dental caries or tooth decay. That's a high number, percentage. 73%, Mr. Chair. According to PDA, 73 million Filipinos. That's 72% of our population may tooth decay. Just imagine that. And yet, papetiks-petiks lang tayong lahat. Hindi natin binibigyang seryosong atensyon ang dental care. 50% of Filipinos have gum problems. Karamihan sa kanilang mga mahirap. Our school children are amongst those who have the worst dental care in the world. Pang-apat, poor oral health increases the risk of suffering a stroke. Pang-lima, poor oral care can affect heart and brain health. Pang-anim, at the age of 70, the Filipino has an average of 6 remaining teeth. So pag tumatanda na mga Pilipino, pakunti na ngipin, kaya marami sa mga seniors, wala mga ngipin, kawawa, mga bungal. And of course, bakit? They cannot afford the postizo. And 36% of Filipinos wala nang ngipin by age of 70. Wow. Okay, dental care should start while the child is still in the womb to ensure a lifetime healthy teeth and gums. So dito, Secretary Herbosa, may kita natin na mukhang nakakaligtaan, nabanggit nyo nga kanina yan, parang nakakaligtaan natin yung importansya ng oral health, dental care. Nagpo-focus tayo. Of course, lahat naman importante, mula ulo hanggang pa, pangalagaan natin, bigyan natin attention, pero kumbaga nilampasan from ulo and then pumunta tayo sa mata, tayo sa ilong, sa tenga, and then pagdating sa bibig, lumundag. Pumunta tayo sa puso, lahat, etc. So bakit po ganon? Secretary Herbosa, meron bang mga autoclave itong mga health centers na pinapayagang magbunot ng ngipin? Have you inspected all these health centers? Usually meron po kasi lalo na kung may paanakan yan at saka Hindi, have you inspected yung Hindi ko yung naman po, mga health centers na sa barangay na authorized na magbunot ng ngipin? Yes, Mr. Na-inspect Chair. ba ito ng DOH na may mga autoclave? Requirement po yun ng licensing of the primary care facility. na may Requirement. Pang-sterilize. Kahit maliit na sterilization machine lang. Anong Para klaseng sa installation instruments. machine? Usually a small one. Ano na nga pagtawag pwedeng doon? ma-operate. Is it Autoclave. autoclave? Good. Small autoclave.
Okay, pag meron pong mga dental mission, ang gusto kong mangyari from now on, dapat magpaalam sa DOH, dapat kumuha muna ng permit kasi there are times nagkakaroon ng dental mission na sila-sila lang, kung sabi sa pataka lang sila diyan maglatag diyan ng ano ng dental mission at pila-pila yung mga pasyente, walang autoclave. So yung mga forceps nila, mga dental equipment, pambunot, pinapahiran ng alcohol, pinapakuluan. Eh kung yung si patient A merong halimbawa HIV, okay, pinunasan lang niya ng alcohol yung ano niya, forceps o yung dental equipment. Pag bunot niya kay patient B, mahawa na si patient B. Kahit na pinakuluan niya yan, kahit na inalkoholan niya yan. And the only way na para ma-sterilize talaga, mawala yung virus is through autoclave or yung pressure cooker. In the absence of that, yari yung pasyente. At marami na mismo ako, I myself have been witness dun sa mga dental mission na walang autoclave. Nakita ko, kumukulo dyan, hiyagis yung, ano, yung mga dental equipment and then nakita ko may tagapunas ng alcohol, pinupunas-punasan, tapos next. Ngayon ko lang nalaman na delikado yon. So dapat from now on, all dental mission should go to the DOH para kumuha po ng permiso man lang. Para matingnan nyo, ma-inspect nyo, para sabihin nyo, okay, may autoclave ba kayo? Meron, o sige, go ahead. Ilan bang instrument nyo? Go ahead. Thank you po, Mr. Chair. Yung aking bagong talagang Undersecretary for Public Health ay nag-propose na pala sa akin ang recreating the DOH Dental Bureau. And hopefully pag na-approve ito, malalagyan natin ng mga dentista at yung mga polisiya na sinasabi ng ating Senator, Mr. Chair. Ang punto ko dito is medical assistance for indigent patients. Eh yung mga mayayaman pupunta yan ng private mga dentist dental clinic, 'di ba, yung mga mayayaman. Pero ito mga mahihirap, wala ngang ngipin, kawawa. Walang pambili ng pustiso, hindi nga makapabunot ng ngipin. Alam mo nung bata pa ako, uso yung yung lubid lang na yung pantahi. Oh, na-try ko yun before. Pag gumagana tapos gaganyanin lang. Meron pa ba yan ngayon? Wala na. Meron pa rin. Sa mga mahirap nating kababayan, ayaw na magpa-dentist, hilain na lang. Pero ngayon, wala po silang pambayad sa dentist. Baka ma-consider nyo naman po na medical assistance for indigent patients naman po yan. Indigent yan, hindi pupunta ng government hospital pag mayayaman yan. Eh, hindi daw pwede. Hindi siya part ng IRR, yung pagpalaglalagay ng, pwede naman sigurong murang postiso. Na mas maganda, Mr. Chair, kung libre. Kung Lalo libre pag nga mahirap. po. I mean, sa program ng MAIP, yung medical assistance for indigent patients na program ng DOH, bawal raw gamitin yung dapat postiso. isingit na yun. Dapat isama po yun. Isama na. Mr. Chair, sige po, aaralin po namin maigi and how we will include. Actually, nung dumating po ako, talagang gusto kong include yung dental because when Secretary and the DOH group went to Singapore, may dental center. Sabi ko sa kanya, Sec, tingnan mo, may dental center ang Singapore. At isang building. Dentist ba kayo, ma'am? Opo, Mr. Chair. Smile daw, ma'am. Yeah. Kaya ma'am, sabi mo kanina, ang advice ko, gawin niyo yung maigi. Okay, Mr. Gawin mo na lang. Okay. Thank you po. We will do that, Baka- Mr. Chair. Yung sana lang po, tingnan niyo yung criteria na yung mga mahirap po ang pwedeng may exemption naman po siguro. Kasi indigent patient, para naman bigyan natin ng smile yung mga kababayan nating mga mahirap. Kawawa rin. Naawa talaga ako. Alam mo, hiniling nila sa akin, nagtaas ng kamay. Anong gusto nyo? Tulungan, sir, pustiso. Wala nga naman sabihin kung hindi. Kawawa talaga. Baka pwede nyo ma-consider. May PhilHealth package ba ang dental check-up sa PhilHealth? Mr. Chair, pwede akong makasingit Sige, go ahead. sa tanong mo. Yeah, pilat yung nasa ng sunod ko, ano? Kasi according to Philippine Dental Association, na mention yung oral healthcare services will soon be a part of PhilHealth package. Ano po? Tama? Ang tanong una, ano na pong status noon? Pangalawa, meron kayong dental healthcare provided in the Philippine Health Facility. Okay? Nandun na lahat yung package na yun, pero bakit po walang dental? Ito nga tayo palaging nakakaligtaan pagdating sa dental. Lahat ng klaseng uring coverage, ibinigay nyo na, i-cover nyo, pero nag-skip kayo pagdating sa Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, at present we have dental packages, but these involve
these packages involve more on surgical procedures and relating to treatment and cure. So, however, Mr. Chairperson, together with our mother agency, the Department of Health, and also as a directive of President Emmanuel Ledesma Jr., we committed to create a package within the year, Mr. Chairperson, Tulfo, to include the dental package, which will be more on prevention, check-up, prophylaxis as part of the consulta package. At present, it is not covered yet, but it Okay. is already part of our commitment. 2024, we shall include that as part of the consulta package. Also Mr. kasama na yung oral check-up. That's correct, Mr. Tapos cleaning kasama na. That's correct. Yung pasta kasama. Bunot kasama. Yes, sir. Well, It's kailan together with our commitment Okay. with the Department of Health. yung pagbibigyan ng Secretary. postiso kasama. We shall include that as part of our study, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo. Sir. Attorney Santos, sa aking karanasan, maraming pupunta sa programa ko, walang ngipin. They want to apply for a job. Nahirapan sila, employability. Pag ikaw ay bungal, ang applyan mo ay bank teller. Hindi natin apply ka sa Jollibee bilang isang member ng crew. Hindi ka tatanggapin pag mag-apply ka at wala kang ngipin. So anong ginagawa ng mga aplikante? Nangungutang sa 5-6 para lamang may pampustiso. So ang unang sweldo nila, imbis family nila, napupunta dun sa bayad, dun sa pagpapapustiso. So dapat, from now on, yung pagpapustiso, lalo pag sa mga mahirap natin kababayan, it should be taken care of by PhilHealth coverage. PhilHealth, hindi sila member ng PhilHealth, then dapat sa mga DOH hospitals, yun ang ibig kong pinupunto. So, would that be a possibility soon? Yes, Attorney Mr. Santos? Chairperson, Honorable Senator Tulfo, that will be part of our highly possible, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, sir. Kailan mag-start yan? Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulfo, we committed to implement this package by the end or even before the end of for this year, Mr. Oo, Chairperson. abangan ko po yan. Okay, babalik kayo sa DOH. Secretary Bosa, bakit maliit ang sweldo ng mga dentista sa mga public dentist versus malayo mas mataas yung mga nurses? Hindi ko sa kinukumpara sila, no? Siyempre. Yun lang, may tampulang ilang mga dentista na parang second class citizen sila. Actually, hindi lang po sa dentista, yung RadTech, yung physical therapist, occupational therapist, yung sa nakakapababag, salary grade 11 lang po. Siguro matanong natin yung ating mga kasamahan sa DBM. Sa salary standardization po nangyari yan, may batas po yan. Siguro masusolusyonan natin yan sa pamamagitan ng batas natin yung government rate. So, for dentists. submit your proposal and then susuportahan namin sa Senate yung proposal na submit nyo para sa salary modernization o Sige po, upgrade Mr. ng mga Chair. We will health workers conclude natin. Para ganahan man. Kasi anong nangyari, yung iba, mababang sweldo dentist dito, mag-abroad na lang ako. Sa Ano yung government po, kinabang, yung sa skills nila, yung pinag-aral nila, ano yung kinabang abroad, nawawala ng mga dentista rito, mga galing. Mr. Chair, yung sa government po, ang matataas ang sweldo sa pamahalaan ay yung nasa medical core, dental core. Sapagkat tumataas din yung rank nila. Nagiging silang colonel, general. So yung salary ng dentist tumataas. So yung mga nasa armed Sa forces. military, malakas po. Sa buong government agency, ang pinakamaraming dental. Oo nga, position. pero hindi Nasa naman armed pwede pumunta yung mga sa loob ng kampo para magpabunot ng libre. So okay lang yun, mabigyan ng magandang serbisyo mga sundalo natin. Pero dapat alalahanin din natin yung mga nasa labas, mga civilian na mahirap, walang kakayahan na magpakuha ng proper dental care. Mr. Chair, siguro yun ang gagawin naming basis para pareho sila in government, yung nasa armed forces na dentist at yung civilian government para at least maging attractive to some of our dental Curious na ako, graduates. magkano ang agwat? Gaano kalaki ang agwat? Kunyari, dentist sa military versus dentist sa labas sa public. Mr. Chair, I think the difference is sa military, they are paid based on their ranks. Okay? But in relation, Kapapasok isang dentista, I think magiging tenyente ba siya o captain agad? captain. Captain. Ang sa government, ang dentist one is sa grade 17. But we have already discussed
discussion with the DBM, and they asked us that DOH should initiate the upgrading of the dental positions and allied medical, just like the RadTech. Kailangan ba ng batas o hindi na? I don't make the proposal to DBM. Sige, I think they will include it in their salary standardization law. sige po. Okay, check nyo lang po. Baka masama natin.